Hi, I'm Jet, your future Gen Z psychologist. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano ba ang importance ng primordial germ cells, epigenetics, at saka ng extra-embryonic membranes sa psychology. Specifically, sa clinical psychology. Una sa lahat, kailangan nating i-define ang terms. Ano nga ba ang primordial germ cells? Ang primordial germ cells ay ang precursor cells na nagbibigay daan upang magkaroon ng animal gametes. Sa tao, ang nangyayari, merong processes of migration kung saan yung primordial germ cells ay nagtatransfer patungo sa gonads upang magkaroon ng gametes. Ang gametes ay ang sex cells ng isang tao. So kung lalaki, ang gametes niya ay sperm cells. At kung babae, ang gametes naman niya ay egg cells. Ano naman ang epigenetics? Epigenetics is the study of how genetic factors are expressed in organisms. Basically, pinag-aaralan dito kung paano naiimpluwensyahan ng gene markers or epigenetic markers ang genes para magkaroon ng expression through phenotypes na nakikita ng mga tao or through genetic components na nagbibigay ng risk factors in certain diseases na genetic by nature. Ano naman ang extra-embryonic membranes? Extra-embryonic membranes are structures that surround the fetus, important in its development into a live human baby. Ngayong define na natin ang tatlong parts ng ating video for today, kailangan naman nating i-link sila sa importance nila sa clinical psychology. Magkaugnay ang primordial germ cells at epigenetics sa pag-identify kung merong certain risk factors sa isang gene ng bata para ma-identify nga kung ang bata ay nagdadala ng certain genetic diseases tulad ng cancer, pati na rin ng autism, depression, at iba pang clinical psychology diseases. Minsan, ang epigenetic marks ay nagbibigay daan upang ma-inhibit or exhibit, ibig sabihin mapakita or hindi mapakita ang diseases sa isang bata. So, ibig sabihin nito, merong mga instances kung saan yung parents ng isang bata ay may autism o depression pero yung bata ay hindi mismo naka-experience ng depression or autism as they grow up. Sa pag-aaral ng genetic markers na pwedeng makuha din pati sa primordial germ cells, ang nangyayari ay naaalalahanan tuloy ng mga parents na kung bata pa lang ang kanilang baby at nasa puson pa ng nanay, ay pwede nang malaman kung paano ba ang posibilidad ng risk factors ng genetic components sa certain diseases tulad ng autism at depression. Ngayon, ano naman ang connect ng extra-embryonic membrane sa psychology? Matatandaan, ang autism ay commonly associated sa preterm births. At sa pag-aaral sa extra-embryonic membranes, meron natagpuan na merong connection ang isang disease sa extra-embryonic membrane and autism na nagbibigay daan sa preterm births. Ang preterm pre-labor rupture of membrane or PPROM ay nagbibigay daan upang magkaroon ng 50% chance ng preterm births. Dahil dito, associated ang ganitong phenomenon sa phenomenon naman ng autism, kung saan ang bata na pinanganak in a preterm or 7-month period ay nagkakaroon ng diseases sa utak na possibility na magkaroon ng developmental problems sa isang bata. Nevertheless, ito lamang ay isang risk factor. Hindi nangangahulugan na purke ang isang bata ay pinanganak ng preterm ay automatically meron na siyang autism agad. Hindi naman ganon. Tandaan na meron pa ring epigenetic markers na nag-i-inhibit ng isang possible disease sa isang bata, kahit na ang parents niya ay merong autism or depression. Kaya hindi ibig sabihin na preterm ang bata, automatically may autism na agad. So, may bago ba kayong natutuhan today? Drop down in the comments below.